Isang madali at simpleng lutong sisig ang gusto kong i-share sa inyo. Ito yung tinatawag na mushroom sisig. So wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo na ako sa aking kusina. Ang mushroom na gagamitin natin ngayon ay yung oyster mushroom. Ilagay natin yung mushroom sa isang strainer. Huhugasan natin, pagkatapos ay patutuluin natin yung tubig. Tatanggalin pa rin natin yung excess water. Gagamit tayo ng paper towel tapos dadampi-dampian natin para sipsipin niya yung mga excess water. Pagkatapos nito, ililipat natin siya sa isang lalagyanan. Titimplahan natin ito ng asin. Sunod kong ilalagay yung MSG. Pero ito optional. Pwede nyong lagyan, pwedeng hindi. Tapos, lagyan din natin ng pamintang durog. Ang sunod natin gagawin ay haluin natin ito ng maigi para pumantay yung lasa dun sa ating mushrooms. Ipiprito na din agad natin ito, kaya mag-iinit na tayo ng mantika sa ating kawali. Dapat yung apoy ng kalan natin, medium lang ha. Oo nga pala, yung mantikang ginamit ko dito, yung pinagprituhan ko na ng chicken. Kaya ito yung ginamit ko kasi magkakaroon ng added flavor yung ating mushroom. Kaya choice nyo na yan, yung bagong oil or yung used oil. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung mushrooms pero kalahati lang yung ilalagay natin, wag nating i-overcrowd. Prituhin natin to ng mga around 8 to 10 minutes or hanggang maging golden brown. Mukhang okay na to, so pwede na natin siyang tanggalin. Gumamit kayo ng strainer pagtanggal para tutulo pa yung mga ibang mantika na galing dun sa mushrooms. Isa-set aside muna natin ito, tapos ipiprito na natin yung mga natitira pa nating mushrooms. Pag naprito na natin lahat, medyo palamigin lang natin siya ng kaunti, tapos pwede na natin siyang hiwain. Yung hiwang gagawin natin dito, medyo maliliit lang, pero hindi naman yung masyadong maliit, para meron pa rin siyang texture. Pagkatapos, itabi na muna natin ito. Ang sunod na step ay magpapainit tayo ng ibang kawali sa mahinang apoy. Lagyan natin ng kaunting margarine at medyo patunawin natin. Pagkatapos ay ilagay na natin yung hiniwang sibuyas. Saglit lang natin to igigisa ha para medyo crunchy pa siya. Mga around 30 seconds. Isusunod na agad natin ilagay yung hiniwang siling panigang at saka yung siling labuyo. Igisa natin to ng mga around 30 seconds pa tapos pwede na natin patayin yung apoy. Pagkatapos nito, pwede na natin i-assemble yung sisig. Ilagay natin yung hiniwa nating mushroom sa isang malaking bowl. At sunod nating ilagay yung ginisa natin sibuyas at sili. Pagkatapos, pwede na natin itong timplahan. Lagyan ng kalamansi, toyo, liquid seasoning, durog na paminta, at mayonnaise. Parang kulang yung nilagay kong mayonnaise kaya nagdagdag pa ako ng kaunti. Hahaluin lamang ito ng maigi at pagkapantay na yung pagkakahalo natin, pwede na natin itong ihain. Diba? Napakadali lang gawin. Sigurado ako magugustuhan nito na inyong pamilya. Kaya pag nagkita-kita kayo, isa na namang masarap na recipe ang pwede mong ihain sa kanila. Okay, kain na!